papunta ka pa lang, pabalik na ako. So, ayun talaga yung pinaka, yung tumama sa akin na kung ano. Ang mga magulang ay totoong papunta pa lang kayong mga anak, pabalik-balik na kaming mga magulang. Totoo po yan. Dispalinghado ang tao sa pamilya pa lang. Diba? Paglabas niya, madadala niya yon. Kaya magiging dispalinghado rin ang sarili niyang pag-iisip, emotion at pamumuhay. Pero before we continue, I would like to thank all of my followers, my subscribers, my viewers, my silent viewers, supporters na patuloy na nanonood sa aking mga videos. And please don't forget to subscribe dun sa mga hindi pa po nakasubscribe. Tama nga sila. Wala namang masamang mangyayari. Mas maganda pa nga kapag sinunod mo sila kasi sila yung may mas nakakaalam. And sila yung mas ahead. Sinasabi nila sa akin, papunta ka pa lang, pabalik na ako. So, ayun talaga yung pinaka, yung tumama sa akin na kung ano. Papunta pa lang talaga ako, tapos sila, pabalik na. Be sweet, kahit na nasa public ako. Kasi napaka-clingy ko sa mommy ko and sa dad ko kahit nasa public, kahit 16 na ako, kinikiss ko pa rin si mommy sa public or sa bahay. And then si dad, ganun din. Parang si Papa, like parang tropa-tropa na lang kasi nga, lalaki. And iba rin yung treatment ko kay mama, kasi babae po. Nakakatuwa naman itong si Eldro. Marunong siya mag-acknowledge ng wisdom and experience ng kanyang mga magulang. And kasama na rin yung mga kapwa magulang, mga may edad na alam niya bilang anak na mas maraming alam at mas marunong ang kanyang mga magulang. Kasi alam niyo yun, hindi lang po yan sa edukasyon na narating sa buhay, kundi yung edukasyon mismo ng buhay, sa mga pinagdaanan, sa mga bagay na kung hindi naaabot ng pag-iisip ng mga anak o kabataan, ang mga magulang ay totoong papunta pa lang kayong mga anak, pabalik-balik na kaming mga magulang. Totoo po yan. At kaya nga po, iniutos ng Panginoon to honor your parents kasi we are experienced compared sa mga anak. We know more in life than you know in life. Kasi di ba, hindi naman basihan yung edukasyon, nakatapos ka ng pag-aaral sa school, yung mga scholastic records or achievements, it's not actually the basis of knowledge and wisdom. Wisdom comes from experience. Yung ikaw mismo, naranasan mo, di ba? So, nakakatuwa talaga itong batang ito kasi mabait siya sa kanyang mga magulang. And isa siyang magandang example. And hopefully, wag siyang magbago, di ba? Tulad yun, ang sweet-sweet niya sa kanyang mga magulang na hindi siya nahihiyang i-kiss in public or at home. Kasi nandoon lagi yung, importante kasi yung bonding talaga emotional attachment, bonding ng mga magulang, mga anak sa pamilya, po. Importante na bonded together emotionally ang magpapamilya, ang buong pamilya. Kasi mayroon man isa dyan na medyo sumala. Pero dahil mas madami yung nagbaband, makikere rin siya, mapapasama siya dun sa mas marami, di ba? Napaka-importante kasi sa akin yung family values, yung family. Kasi dyan nag-uumpisa lahat ng mga natututunan natin sa buhay. Nagiging dispalinghado na lang, sorry for my word, nagiging dispalinghado na lang ang isang tao pag siya ay natuto ng makisalamuha sa ibang tao at mayroon ng mga iba-ibang karanasan, experience, mentality, and belief na naipapas on sa kanya. Kung hindi matibay yung relasyon sa pamilya, madali siyang makarry, di ba? Madali siyang matibag, kung baga. Kailangan na-i-instill na natin sa mga anak natin, na-i-instill natin sa family natin how valuable having a family is,
how blessed you are to have a family. Although talaga namang maraming mga family na nakakalungkot dahil broken and hindi nagkakasundo. Yung hindi kasi masaya sa pakiramdam yung sa loob ng pamilya, 'di ba, sa loob ng bahay, yung may iringan kayo, hindi kayo nag-uusap, hindi kayo masaya, hindi kayo magkakasundo-sundo at hindi kayo open sa isa't isa, nagkakanya-kanya kayo. It's not called a home. A home is a place na pwede tayong maging masaya at peace, and yung tiwala natin sa isa't isa ay nakukuha natin sa ating pamilya. Pero pag wala yon, ang hirap talaga. Kaya sikapin natin na ang ating pamilya ay, may respeto, pagmamahalan sa isa't isa. Kasi pag wala nun, talagang mahirap. And most of all, ang sentro ng ating pamilya ay ang Panginoon. Kasi siya lang talaga ang nagbibigay, nagpapatibay ng ating relasyon. Yung takot natin sa Panginoon na wag tayong, yung takot na respeto sa Panginoon ay naia-apply natin yun sa ating pamilya. Kasi yun ang bilin ng Panginoon to take care of our family, of our families. Kaya yan ang sinisira, pilit na sinisira ng ating kalaban ni Satan, ang pamilya. At pag dispalinghado ang tao sa pamilya pa lang, 'di ba, paglabas niya, madadala niya 'yon. Kaya magiging dispalinghado rin ang sarili niyang pag-iisip, emotion at pamumuhay. Pero pag nandyan ang Panginoon sa buhay niyo, sa buhay natin, kahit anong problema, kakayanin natin. Kasi we can do all things through Christ who strengthens us. Ganun po 'yon. Thank you so much for watching. God bless you all. Bye for now.